fine arts, they've turned music into a literal work of art. Please put your hands together for Kiko Machine! Magandang gabi, ito po ang Kiko Machine. And first of all, dahil kami nakapula, sabi nila pag nakapula daw, mayroon may birthday. And yung may birthday mismo nakapula, so I think simula ngayon siya na ay honorary member ng Kiko Machine. So palakpakan po natin. Yung royalty mo bukas, bigyan natin sa'yo. So, ayun, sobrang memorable itong lugar na to, itong 70s Bistro. Para sa amin, okay na ba mag-story time ako? Okay lang? Story time. Noong 2002, kaka-disband lang ng Eraserheads. Kaka-disband lang nila, and then si Ellie Buendia, gumawa siya ng The Mongols, kung naalala nyo, yung naalala niyo ba yun? Gumawa siya ng The Mongols, tapos gumawa siya ng isang music production dito sa 70s Bistro at ang pangalan ay Livestock. Ito, trivia to. Tapos ang mga kasama doon, of course, The Mongols, Kiko Machine, tapos batang-batang Sponge Cola, tapos mga batang-batang Six Cycle Mind. So yun yung mga kasama namin. So, pare-parehas kaming nagsisimula. Even si Ellie, nag-start pa lang sila. Kakatapos lang ng Wanted with Space Echo. Ayun. And then cut to 2026. Makikita na natin sila Sponge Cola. Nandun, nag-tour, North American Tour, Australian Tour, ganun din si Six Cycle Mind. Ganun din, puro sila mga tour, American Tour. Si Ellie, of course, a legend, di ba? Tapos kakatapos lang nilang yung kanilang documentary. Ano tayo ng documentary? Combo on the Run. Tapos, yung Kiko Machine. Nasaan? Nandito sa 70s Bistro. Talk about loyalty, man. Loyalty. Hindi, pero of course, para yung mga kaibigan namin na yun, yung mga bandang nabanggit, para makipagsabayan kami sa kanila, kailangan namin mag-glow up, di ba? Sinong agree? Kailangan namin siguro kailangan namin mag-gym. Kailangan namin magpa-derma. Tapos, malay mo, hindi kami maging banda, maging bold star na kami.
Sa'yo, Sophie. Yung request nyo, pakilagay sa tissue paper. Pakilagay sa tissue paper, tapos sa 1,000. Pakiipitan po. Pupunta rin sa fund ni Star sa Binil. Francesca! Hinihingal ako! Oh my goodness! Let's talk about iconic. Sa bigote, palang, pamatay, panalo ang idol ko. Kapatid, siya ni Tito at ni Vic, ngunit siya ang pinakagwapo. Si Valso. Maraming salamat sa pagpunta dito sa birthday party ni Star. Sabi ng mga tala, lahat daw nang pumunta dito ay makakatanggap ng 1 million pesos! Tunay na kay Billy, garantisado, lahat tayo yayaman! Sabi ko,
Maraming pong salamat ulit. Appreciation niyo po. Yung po yung talaga namin na... sa amin, ano yan, energy yan na kailangan namin. So, maraming pong salamat. Kiko Machine po ulit. Kami, ang pangalan namin ay Kiko Machine. Kiko Machine. Kiko Machine. Anong pangalan namin? Very good. Okay lang ba? Kailangan natin magpahinga muna. So, katingin ko machine daw, no. I mean, sa panahon na to ng mga consent, we don't want to be part of that narrative. We are not titos. We're just human beings. And, no, we don't identify as titos. We're just a starting band. Diba? Pero naalala mo nung dati, nandito sa 70s Bistro yung piano ni Ellie Buendia, yung sticker happy piano. Joey? Tapos during that time, kinausap ko si Ellie. Sabi ko, totoo to, kahit tag nyo si Ellie pag-upload nyo ng video na to. Sabi ko, Ellie, gusto kong bilihin yung sticker happy na piano na yan. Magkano ba yan? That time, 2002, sabi niya sa akin. Sige, kunin mo na, bilhin mo na, 10,000, tapos uwi mo na kasi wala man akong sasakyan. Pero during that time, true story, pero during that time, wala pa akong 10,000 pesos. So, medyo nalungkot ako. Tapos, nakita ko sa reunion ng Eraserheads, nandun. Tapos yung dulong-dulong part ng reunion, ewan ko naalala nyo yun, sinunog ni Ellie Buendia yung piano, tapos pinagsisisipa niya. Nung hindi ko nabili yung piano, sabi ko sa sarili ko, nakakalungkot. Pero yung nakita ko yun, na yun yung pinaka parang naging spectacle ng Eraserheads reunion, sabi ko sa sarili ko, okay na. Kasi dahil mahirap ako nung mga time na yun, hindi ko siya nabili, nabigyan tuloy ng spectacle yung madaming tao na nanood ng Eraserheads concert. So, you're welcome. Ito nakalagay yun. Hindi, kailangan ko munang i-acknowledge. Kasi sa kwartong to, dalawa lang kami na ganito eh. Kami yung Glock 9 chorus singer. Si Sel. Dalawa lang kami dito na makaka-claim na naging chorus singer kami ni Glock 9. So, palakpakan natin. Sobrang powerful niyan kasi pagpasok ko sa 7-Eleven, minsan nandun yung tumutugtog yung torpedo. Tapos medyo sumayo. So, tatlo na. Di ba sobrang powerful nun, yung tipong nag-grab ako, tapos yung tugtog, sabi ko sa driver, ako po yan. Tapos 7-Eleven, sabi ko na sa cashier, ako yan. Tapos sabi niya, sir, tatry po natin kung may Gcash. So, okay. What a night, man. What a night. So, palapakan niya na si Sophie. Spectacle. Gusto namin kayong bigyan ng spectacle ngayong gabing ito. Sino ang gusto ng spectacle? Louder! Okay. We will try a musical. As in, a musical, ha? Okay, sa part na to, ako yung Anghel de la Guardia. Remember this, ha? Importante itong detalye na to. Si Beng, yung yung sawi na babae na niloko ng kanyang kasintahan. So produkto siya ng nilokong pag-ibig. Okay, gets nyo na. Tapos please abangan nyo to. Kasi sa simula nung kantang to, mukha siyang baduy. Mukha siyang hindi nyo papakinggan. Pero trust me, sa bandang dulo nito, please give this song a chance. This is a spectacle.
Okay? Ang title po nito, may costume siya. Siya yung babaeng sawian. Ang title po nito ay Jukebox Opera. Take it away.
Okay, kami po ang Kiko Machine. We're a new band. At ang pangarap po namin ay hindi namin natupad na ang lesson lang pala. Kasi lahat ng naging cover ng magazine ito, lahat sila walang kanta to magazine. So yun lang pala ang sikreto. So alam na namin, hindi kami gagawa ng kanta para sa Rolling Stones at sa Billboard magazine. Pero anyways, here is Pop Magazine.
Handa na ba kayong mawinda? Windang na ako. Windang dahil sa'yo. Windang na ako. Windang na ako. Windang dahil sa'yo. Windang na Windang